Magpaalam na kayo lahat. Your Highness, nahanap na namin ang lahat ng babae sa kabisera. Sa lahat, wala kaming nakita. Na may likod na may halaman ng bangungot. Na may birthmark. Baka ito na ang tadhana. Marahil ito na ang kapalaran. Ngunit sinabi ng manggagaway na ang iyong nakuha na hibla ng pag-ibig ay pumasok na sa iyong puso. Kailangan nating mahanap ang babae. At sa pamamagitan ng pakikipagtalik, ay may papasa ang lason sa kanya. Kung hindi ka aabot ng 6 na buwan. Song Chenyin, ibigay mo ang iyong buhay. Mahal na Ginoo, sila ang 3 mandirigma na ipinadala ng prinsipean. Ang aking kapatid na emperador ay palaging nagnanais ng aking buhay. Ang babaeng hinahanap ko ay nasa lambak ng Wanren. May posibilidad bang ito'y isang panlilin lang? Wala na tayong ibang magagawa kundi ang sumugal. Lin Qiuyu, iniligtas mo ang aking ina. Ngayon, nais mo akong buhay na ilibing. Hindi ka ba natatakot? Naparusahan ka ng iyong ama at lola. Minamahal ka ng iyong ama tulad ng kanyang buhay. Paano ko naman masisisi? Tungkol sa iyong lola. Siya ay isa lamang na amain ng iyong ama. Sa lalong madaling panahon, ipapadala ko siya para makasama ka. Pumunta na tayo. Naku, nag-activate ang lason. Song Chengzhang, dinala mo ako dito. Para lang patayin ako at itago ang katotohanan. Kapatid na hari, mayroon ka ng matinding lason. Wala ng oras. Ako ay maaga kitang ihahatid sa daan. Tulong, tulong. Baka buhay pa ang nasa kabaong. Hindi ko pa kayang mamatay. Kailangan kong pigilan si Lin Qiuyu bago pa niya masaktan si San Zumo. Bula, lasong. Anong nangyari sa'yo? Nasugatan ka. Buti na lang nag-aral ako ng medisina mula elementarya. Kilala ko ang prutas na ito. May kakaibang bisa ito sa pagdurugo. Totoo ng bulaklak sa kabilang buhay. Mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo, ayos ka lang ba? Siguraduhing mahanap ang may-ari ng panyo na ito. Ipinagsasama ang mga ito sa kwarto ko. Tigil na. Ang mga ito ay pag-aari ng aking ginang. Sino ang nag-utos sa inyo na ilipat ito? Ang anak mo ay 3 taong gulang na. Dadalhin kita para makita siya. Tama na. Pumunta ka na sa 3.
Buwisit. Bakit buhay ka pa? Hindi ko pa nakita ang mukha mo. Karma mo na ito. Bakit siya mauuna sa 3? Ano ang ginagawa ninyo? Matagal ko nang hindi nakita si Miss Zai. Sino ang nakakaalam? Bakit siya nag-curse sa akin na pumunta sa 3? Ama, sila ang may kasalanan. Miss, mukha ng pamilya Jiang ay iyong pinabayaan. Talagang nagmana ka sa walang hiya mong ina. Tawagin ang tao. Ipatupad ang parusa. Huwag. Ako ay mula sa pok ng Duke ng Pinchang. Paano kayo nagkaroon ng mga ganitong anak na walang kahihiyan? Huwag. Na magdudulot ng kahihiyan sa pamilya. Walang kahihiyan. At nagmamalabis pa. Gusto kong makita kung ano ang inihanda ng ina para sa akin. Ano ang seremonya ng Jingli? Pakiusap, tulungan mo ako. Pakawalan mo ang anak ko. Magtiwala ka, matriarch. Ako ang asawa. Tiyak na ihahatid ko kayo ng anak ko. Sabay nating tatahakin ang daan. Hyalin. Bumalik na ang matanda at ang marangal na Ginoo. Ang bilis nilang nakabalik. Inay, gising ka na. Zaire. Inay, mukhang hindi ka na makakababa sa iyong pagdadalaga. Ito ang regalo para sa iyo. Inay. Ginoo, bakit hindi mo maintindihan ito? Na makisama sa batang ito. Na pinapahiya ang pamilya ng mga. Tawagin ang tao. Dalhin ang masamang babaeng ito. Sa libingan ng mga walang kaluluwa. Sa buhay na ito, huwag pumasok sa talaan ng angka ng Jiang. Tumahimik ka. Anong ginagawa mo? Ihampas mo siya palabas. Itigil mo. Lahat kayo, umalis kayo. Zaire. Kahit na mayroon kang libu-libong sama ng loob, kailangan mong maghintay hanggang sa ikaw ay maging malakas. Dapat mong tandaan, ang matuwid na tao ay nagbabayad ng utang. Hindi pa huli ang lahat sa loob ng 10 taon. Inay, darating din ang araw. Ako ang maghahanap ng hustisya para sa iyo. Ngayon, sasaktan ko si Sanyo, babae. Dumating na ang dowry ng prinsipe. Ito ang prinsipe. Dala niya bilang regalo sa Pampanghiu. Ito ang mga regalo mula sa prinsipe. Tulog. Itay at inay. Noong nakaraang pagkakataon, pumunta ang anak na babae sa silangang palasyo. Siguradong nagustuhan ako ng prinsipe. Napakabuti naman. Ano kung anak ng marangal na pamilya? Ngayon, ako ay magiging asawa ng prinsipe. Mula ngayon, kailangan mong sumunod sa akin. Sa pagmamano. Magpakatapang. Sa pagtangkilik sa hindi paggalang sa prinsipe at sa kanyang asawa. Anong parusa ang nararapat? Mga Ginoo, maging maawain sana kayo. Dumating ang prinsipe. Nandito na ang prinsipe. Yung sugat sa kanya. Ikaw ang pumatay. Panginoon, patawarin niyo po ako. Prinsip, sangay ng kawayan. Ipabalik mo sa side consort. Shulang, itay. Shulang, itay. Ngayon, may maliit na parusa at babala. Kung sino man sa inyo ang muling
mang-api sa aking pangalawang asawa. Tiyak na ipaparanas ko sa kanya ang mas masahol pa sa kamatayan. Siya, batang babae. Siya, batang babae. Ang prinsipe ay sobrang malupit. Kung ayaw mo, kahit na ang lola, ay ipaglalaban ang kanyang buhay. Para sa'yo. Upang itigil ang kasal na ito. Hindi ko maaring hayaan ang lola na malagay sa panganib para sa akin. Lola para sa pamilya ng Jiang. Handa ako. Tita Zai. Ang prinsipe ay masyadong matindi. Baka mahirapan rin si Jiang Zai kapag napunta siya doon. At saka, may kakaibang laso ng prinsipe. Mauubos na ang oras. Pagdating ng panahon, lahat ng mga concubine, kailangang sumama sa libing. Ang silangang palasyo ay parang pugad ng apoy. Tama ang sinabi ng inang. Maghihintay tayo na siya ay sumama sa prinsipe sa libing. Lin Qiyu. Araw ng pagpasok ko sa silangang palasyo ay ang inyong ikatlong panahon. Narinig ko na ang prinsesa ay labis na paborito ng prinsipe. Ngunit may masamang ugali. Natatakot ang mga tao sa silangang palasyo sa kanya. Hindi ba siya nandito para makipag-away? Lahat, umalis na kayo. Narito na ang prinsesa. Ako si Jiang Zai. Nagmamalaki akong batiin ang prinsesa. Maraming ulan ngayong taon. Malalim ang tubig na naipon. Kung madudumi ang mga sapatos na gawa sa sutla ng ginto ng aking mahal na prinsesa, anong gagawin natin? Tumigil ka na. Tumigil ka na. Anak na babae, may plano ka bang mabuti? Hindi magandang magpasikat sa unang pagpasok sa harem. Mas mainam na sumunod na lang muna ako sa kanya. Prinsesa, pwede mo ba akong daanan na parang isang alipin? Magkapatid tayo sa dambana ng silangan. Paano kita mapapayagan na maging hakbang ko sa daan? Masama. Masama. Namangahas na pahirapan akong mahulog. Lola Liu, nandito. Tingnan mo. Mukhang hindi sapat ang tali ng parol mayong taon para maging maganda. Kaya't ibigay na lang kay James Fai ang Sien Laro bilang regalo sa pagkikita. Ayun, Laro. Ipinapaabot ko po sa Savai na ang Sien Laro ay isang parusa sa palasyo. Kailangan gamitin ang bagong putol na tendon bilang lubid para itali ang parol. Dumadaloy ang dugo sa ibabaw ng parol. Ang mga mansa ng dugo ay parang sinulid na nakabalot. Napakaganda, halos nakakabighani. Hawakan mo siya. Huwag. Ginoo. Paggalang sa prinsipe. Dumating na ang prinsipe. Ginoo. Hindi marunong si Ganggong. Gusto pang magpasalamat. Habang papunta pa lang, nabalam ang pagdating ninyo. Kailan ang tamang oras ng kasal? Haring Ipo. Ako po si Jiang, nagsusumamo sa inyo, Haring Ipo.
Haring Ipo. Haring Ipo. Haring Ipo. Hindi pa tayo nakakainom ng magkasabay na alak. Mga formal na ritual lamang. Huwag nang pansinin. Your Highness, hindi pa ako handa. Tinatanggihan mo ang aking utos. Ang buwan sa tubig ay hindi ang buwan sa langit. Ang taong nasa harap mo ay hindi ang taong nasa puso mo. Hindi ko magagawang labanan ang sariling damdamin. Ngayon ay araw ng kasal ng prinsipe. Ngayong araw, sumama tayo sa kasiyahan. Ay, hindi maganda. Prinsip, ihampas siya. 10 palo pa ang ibigay. Sandali lang. Mahal na prinsipe, sila ay nagkamali ng hindi sinasadya. Ang parusang ito ay makakabawas sa kanilang buhay. Sa tingin mo ba'y ako'y malupit? Kung gusto mo, maaari mong palayain sila. Bawat tanggal mo ng damit. Pinapatawad ko na kayo. Sa pamamagitan ng pagtatalik, ipapasa ang lason sa kanya. Kung hindi, hindi ka tatagal ng kalahating taon. Sapat na. Magsuot ka na ng damit. Umalis ka na. Yung mga palasyo. Pagsisisi. Narinig ko na kahit hindi marunong ang prinsipe sa medisina, dahil sa kanyang malubhang sakit, ay mahilig sa pag-aalaga ng mga halamang gamot. Kaya't naglaan siya ng isang lugar sa hardin ng palasyo sa silangan, na tinatawag na hardin ng mga halamang gamot. Tiyak na maraming bihirang halamang gamot dito. Kailangan kong makakita ng higit pa. Your Highness, Concubine Jiang, siya ang maaaring magtanggal ng iyong lason. Bakit hindi mo siya makasama sa kama? Yung Hex of Joyful Love ay matutulak sa kanya. Ngunit ang concubine lang naman, isang anak na babae ng isang nalugin po ng mga maharlika. Kung siya ay magsasakripisyo para iligtas ang heredero, may tuturing din itong karangalan ng pamilya Jiang. Sibat ng kawayan, ang iyong gawain ay lalong gumaganda, na tila ikaw na ang namumuno sa aking palasyo. Hindi ko kayang gawin yon. Sino? May pumarating. Si ang prinsipe, huwag niyang mapansin na ako. Paumanhin, sino ka? Daring na pumasok sa bahay halaman ng damong sariwa. Ikaw ba ang nag-aalaga sa bahay halaman? Maliit na albularyo. Ang hardin ng mga halaman ay pinamamahalaan ng prinsipe, ng personal. Ang prinsipe ay likas na malupit. Hindi ka ba natatakot na makuha? Sinasabi ng lahat na ang prinsipe ay likas na malupit. Ngunit hindi siya pumatay ng mga masamang ministro at mga tiwaling opisyal. Hindi kailanman siya pumatay ng mga kapaki-pakinabang na tao. Sa tingin ko, hindi siya gagawa ng ganoon. Dahil sa mga ito, mga damo, na walang kalaban-laban ang pinapatay. Ikaw, isang maliit na katulong sa palasyo. Paano mo malalaman ang mga ito? Ano nang nangyari sa maliit na dalaga? Akala ng lahat na ang mga babae ay dapat nakatago sa loob ng bahay. At walang kaalaman. Iyan ay dahil sa inyo, mga lalaki, na hindi pinahalagahan ang kaalaman ng mga babae. Maliit na kapatid, kailangan mong magkaroon ng pusong mulan. Parang may pumasok na mamamatay tao sa 100 Herb Garden. Bilisan mo, protektahan ang prinsipe. Kailangan ko nang umalis. Kita-kit sa susunod.
Prinsip, ano nangyari sa mamamatay tao kanina? Ang assassin na ito ay talagang tuso. Hintayin mo. Ako mismo ang pupunta sa kanya. Alinsunod sa utos ng kanyang kamahalan. Sa mga dalaga ng silangan. Subukan ang pagsusuot ng pulseras na ito. Ginoo, kanyang kamahalan ang prinsipe. Sa mga nakaraang araw para hanapin ka. Naubos na ang buong silid ng silangan. Naghahanap na. Mas lalo pang pinapahalagahan ang mga bagay na hindi mo makuha. Susunod. Susunod. Ang pulseras na ito ay akin. Subukan mong isuot. Nasugatan ang mga kamay ng alipin. Baka hindi makasuot. Kagabi, masaya ang pag-uusap ng alipin at ng prinsipe. Kailangan lang ipaalam ng Ginoo sa prinsipe. Huwag maliitin ang mga babae. Kami mga babae, mayroon din pusong mulan. Malamang alam ng Ginoo. Kung ang alipin ay nagsisinungaling, paano niya malalaman? Noong gabing iyon, dapat nandun din siya sa hardin ng mga halaman. Sa utos ng prinsipe, itinataas ang kasambahay na si Liu Niang bilang napiling kasama. Maraming salamat, prinsipe. Talagang walang hiya. Kung hindi ko lang siya mapapahiya. Ngayon, lumabas ka na. Baka hindi maniwala ang iba. Anong gagawin ko? May paraan ako. Ilagay ang bracelet. Tanging ang tunay na may-ari ang makakapag-alis. Para makatulog ako ng mahimbing. May tao na dumating. Ilagay ang pulseras. Tanging ang tunay na may-ari ang makakapag-alis. Para makatulog ako ng mahimbing. Talagang darating siya para pumatay at magtakip. Ito ay isang dumiang paliguan. Mapangahas na alipin. Ako ang prinsipe tahanan. Ibinigay na sa akin bilang magandang asawa. Kayong lahat ay nagsasalita ng walang paggalang sa nakakataas. Ang aming Panginoon ay naging pangalawang asawa. Ikaw ang magandang asawa. Sino ba talaga ang nagsasalita ng walang paggalang? Pangalawang asawa. Wala akong mata sa mga hiyas. Nananawagan ako sa pangalawang asawa, pakiusap, patawarin mo ako. Alam ko na ako'y nagkamali. Hindi ko dapat inangkin ang bagay na ito. Para lang sa paglalagay ng pulseras na ito, nawasak mo pa ito at muling ginawa. Nagkamali ako. Dahil nandyan ka na. Gawin mo itong ayon sa sukat mo. Kaya't ibibigay ko ito sa'yo. Salamat, side concubine. Ginoo, bakit hindi mo ibinalik ang pulseras na naglakas loob na sirain ang aking ina na ibinigay sa akin? Kailangan mong magbayad ng presyo. Labis ang pabor ng prinsesa. Ngayon, si Liu Niang ay muli nang pumili ng kasamang suitors. At ang aking palasyo, kahit isang sulyap lang sa prinsipe ay mahirap. Ginoo, naayos na ng alipin. Yung lalaki mamayang gabi. Maghihintay kami sa dilim. Sa oras na yon, maari kang magkaanak gamit ito para mapalapit sa pagmamahal ng prinsipe. Jiang Zai, ngayon ang iyong ikatlong pagkakataon. Hindi ko inakalang. Ganito kabaliw ang prinsipe. Kailangan kong umalis agad. Si Ginang Jiang ay lihim na pumasok dito. Ano ang balak niya? Sira. Ako'y may pagnanasa sa inyong kamahalan. Sa bawat araw na hindi kita nakikita, ako'y naguguluhan. Si Ginang Jiang ay matapang na nagpapahayag ng pag-ibig. Hindi ko po maipahayag ang aking paggalang. Mahal na Ginoo, ngunit ngayong gabi, ako'y hayaan mong tamasahin mo ito ng mabuti. Sabihin mo, bakit ka pumasok dito? Ano ang layunin mo? Nais kong umasa sa iyong biyaya. Mabuhay ka sa silangang palasyo. Kung ayaw mo ng mahabang buhay, susuportahan kita. Kung ayaw mo ng mahabang buhay, susuportahan kita.
Inang, nandito ang pangalawang asawa. Nakikipaghalubilo sa ibang lalaki. Ang babaeng ito ay naglakas loob na makipag-ugnayan sa iba. Ngayon, kailangan kong siya'y parusahan ng matinding palo. Matapang si Jiang Zai. Matapang si Jiang Zai. Matapang si Jiang Zai. Naglakas loob siyang nandito. Makipag-ugnayan sa ibang lalaki. Prinsip! Ang lakas ng loob ninyo. Namang abala sa aking pahinga. Narinig ko na si Jiang Zai ay may balak makipagkita sa ibang mga nakababatang gwardiya. Na magkita. Bobo, sana'y hindi mo ako linlangin. Pasensya na kung naabala ko ang hari. Prince Po, ako po'y nagrereklamo. Lahat ng ito ay si Jiang Zai. Ang nagplano laban sa akin. Wala naman kaming alitan nyo. Bakit nyo ako pinagplanuhan? Huwag kang magbintang. Siya ay dahil sa pulseras na ito, na nagplano laban sa akin. Ang pulseras na yon ay sayo. Ang pulseras na yon ay sayo. Hindi ko sinasadyang agawin. Ang pulseras ng paboritong asawa. Alam mo ba, ang mangyayari sa sinumang mandarayang sa akin. Mahal na prinsipe, pakiusap, patawarin mo ako. Mayroon kang dalawang pagpipilian. O ibalik mo ang pulseras sa pangalawang asawa. O kaya naman, tapusin mo na ang iyong buhay. Prinsesa, kung wala nang ibang bagay, maari ka nang umuwi. Si Jiang ay talagang makakapag-alis ng sumpa para sa prinsipe, na naglalagay ng sumpa. Ako'y magpapaalam na. Si Jiang, ang pangalawang asawa, ay lumalapit sa akin. Nang paunti-unti. Kaya't ako ay tutuparin ang iyong hangarin. Mahal na Ginoo, mahal na prinsipe. Siyang nalason. Ngunit ang lason ay napakakakaiba. Kahit na ako'y nag-aral kay Sai Huatuo, wala akong paraan upang maalis ang lason. Gusto mo bang subukan? Mula pagkabata, nag-aral ako ng medisina at pagsusuri ng gamot. Ang dugo ay may kakayahang pigilin ang lason. Mukhang medyo pamilyar siya. Tila may pagkakakilala ako. Ang prinsipe ay ang aking tagapagligtas. Narinig ko na sinabi ng guro ko, may isang uri ng halamang gamot na tinatawag na bilingteng, na kayang magpagaling ng lahat ng lason. Pero napakadelikado ng Wanren Valley. Kung sakaling makatagpo ka ng panganib, ano ang gagawin mo? Ang prinsipe ang nagligtas sa akin noong gabing iyon. Ang taong iyon ay may utang na loob sa akin. Tiyak na babayaran ko ito. Dapat talagang makuha si Prinsipean. Tanggalin si Jiang Zai. Ang posisyon ng prinsipe ay para lamang kay Wang An. Nandito ang bilinteng. Ano bang galit ko sa'yo? Na kailangan mo akong ilagay sa panganib. Dahil sa pakikialam mo, na nagtatangkang iligtas ang hindi dapat iligtas. Mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay.
Mahal na prinsipe, bakit ka nandito? Sinabi sa akin ni Yuzu na pumasok ka sa bundok para sa akin upang mangolekta ng gamot. Bakit? Ayaw ko lang na ikaw ay tatlo. Mahal na Ginoo. Mabilis kang umalis. Mahal na Ginoo. Iyan ay Bailing Teng. Makatutulong itong alisin ang iyong lason. Kung hindi ka alis, huli na ang lahat. Ito na ang tanging paraan. Kailangan munang tumakas mula rito bago magplano ng susunod. Mahal na Ginoo, hindi maganda ang sitwasyon. Sinaksak ang hari kagabi. Bumukas kayo ng daan. Lahat bumukas ng daan. Prinsip Anne, hindi ka maaaring pumasok. Prinsipe at ang kanyang panig na reyna. Gabi-gabi nilang ginugol ang buong gabi. Hindi pa rin siya gising sa ngayon. Haring Prinsip, hindi ka pwedeng pumasok. Gabi-gabi ni Haring Prinsipe. Mukhang nag-ayos siya ng dalawang grupo ng mga mandirigma. Isang grupo para sa pag-atake sa akin. Isa pang grupo ng pagpatay sa ama ng emperador. Kung hindi magtatagumpay ang pagpatay sa ama ng emperador, ako ay magiging pangunahing suspect. Kagalang-galang na Prinsipe Anne, hindi ka makakapasok. Ang prinsipe at ang kanyang pangalawang asawa. Kagabi nag-abalang magdamag. Hanggang ngayon ay hindi pa nagigising. Matapang na alipin. Nagmamalakas loob na hadlangan ang royal na investigasyon. Nakapagbigay ng dahilan sa prinsipe. Titingnan ko. Prinsip, pasensya na sa abala. Ano ang balak mo? Prinsip Anne, ganito ba ang pagpasok sa silid ng prinsipe? Baka hindi ito angkop. Nasaan ang prinsipe? Nakatulog ang prinsipe kagabi. Nagmakaawa siya sa akin. Sobrang pagod na siya. Nasa panaginip pa siya sa mga sandaling ito. Ako'y inatasang pumunta sa silangang palasyo upang hanapin ang mamamatay tao. Kaya't kailangan kong lumabag ng isang beses upang gambalain ang mapayapang tulog ng aking nakatatandang kapatid. Alam mo ba, mahal na Ginoo, na ang ganitong pagpasok sa silangang palasyo ay isang malaking kasalanan ng paglapastangan. Ako ay nag-aalala sa kaligtasan ng ating ama. Naniniwala ako na ang iyong kapatid ay mauunawaan ang aking taos-pusong pagnanais. Ngunit ang buong puso kong paggalang at pag-ibig ay maaaring patunayan ng iyong kabutihan. Ngunit ang dignidad ng prinsipe ay hindi maaaring basta-basta mong labagin. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Yuxu, katatapos lang ng sampal sa mukha. Ngayon ay ibabalik ko ito ng doble. Sa Prinsipe Anne. Si Jiang Suhai, ang Prinsipe Anne ay anak ng emperador. Kaya't naglakas loob kang lumaban sa kanya. Ayos. Pumayag ang aking hari. Hanapin mo ako. Hanapin mo ako. Hindi ko akalain, kapatid na hari, na may ganitong kakaibang hilig. Ipinapaabot ko po, Prinsipe Anne. Walang natagpo ang bakas ng mamamatay tao. Ang mamamatay tao. Baka ikaw yun, kapatid na haring. Kagabi, habang tumatakbo ang salarin, ako ay nakatama sa kanyang balikat sa likod. Nang dahil sa paghuli sa salarin, kaya napilitan akong tingnan kung may sugat ba si kapatid na haring sa kanyang katawan. Nandito ako. Paano ka makakaalis ng basta-basta? Hindi papayagan ng hari na makaalis ka ng basta-basta. Ako rin ay nakagawa na ng maraming kabastusan. Ito ba? O si Consort Jiang pa rin, na may bakas ng pagkakahawak. Si Haring An ay hindi pa nag-aasawa. Mga bagay sa kama. Mas mabuting huwag nang magtanong. Hindi ito possible. Dahil hindi nahuli ang mamamatay tao, kailangan sundin ng prinsipe ang kanyang pangako.
Ang prinsesang supling at ang prinsipe. Ay nasaktan ng ganito kalubha. Ang mga tao na ipinadala ko, natumaan kong tinamaan niya si Song Chengyin. Bakit kaya walang sugat sa kanyang balikat? Kahit tinamaan niya. Narinig ko na si Jiang Zai ay pinag-aralan ni Master Sai Huatuo. At ang medisina ni Sai Huatuo ay kaya magpabalik buhay ng 3 mula sa mga buto hanggang sa laman. Tiyak na ang galing ni Jiang Zai sa medisina ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Kahit gaano pa kataas ang galing sa medisina. Kapag namatay na ang tao, wala na itong silbi. Buti na lang natutunan ko mula sa aking guro. Ang sining ng pagpapalit ng anyo. Itong peking balat. Halos mapagkakamalan pang totoo. Salamat sa'yo. Hindi natin pinayagan si Haring An na magtagumpay. Prinsip, naiutos na ng hari. Ipapagawa sa iyo ang tungkulin sa pag-iwas sa baha ngayong taon. Hindi ba't si Prinsipe An ang responsable sa bagay na ito? Sinasabi ni Prinsipe An na masyado siyang nasugatan. Hindi siya makapagtrabaho. Dahil dito, nag-utos ang kanyang kamahalan na ikaw ang humalili. Talagang magaling si Song Chengzhang sa pagpaplano. Lahat ng tao sa kagawaran ng mga gawaing pampubliko ay kanya. Mukhang sa pagkakataong ito, kagawaran ng mga gawaing pampubliko, hindi siya magiging ganun ka-cooperative sa atin. Sa mga nakaraang taon, nagtatalo ang prinsipe at ang Ginoong An para sa kapangyarihan. Ngunit palagi silang nasa ilalim. Kaya ang Ginoo ay lumipat sa panig ng Ginoong An. Ginoo, sabi niyo, sumuporta tayo sa prinsipe. Makatutulong ba ako sa paghihiganti ng iyong ina? Bumisita ang pangalawang asawa sa gitna ng gabi. Ano ang dahilan? Dumating ako ngayon upang magpahayag ng katapatan. Ang sinasabi ng kapatid na babae ay talagang mahirap unawain. Hindi ko talaga maintindihan. Ang ibig mong sabihin, si prinsesa ay anak ni Haring An, di ba? Matagal ka nang kasama ni prinsipe at ni Haring An mula pagkabata. Lumaki kayo. Akala ng lahat na mahal mo si prinsipe. Pero sa totoo lang, ang tunay mong minamahal ay si Haring An. Jiang Zai, alam mo ba kung anong kasalanan ang paninirang puri sa akin? Ano ang parusa dito? Wala akong masamang intensyon. Noong panahon ng Jiang, nakatayo kami sa likod ng prinsipe ng An. Para sa aming kaligtasan. Napilitan kami. Ipinakasal ang aking sarili sa silangang palasyo. Ang hakbang na ito, nagpapakita na itinuturing ni Haring An si Jiang bilang isang itinatakwil na anak. Para sa karangalan at kayamanan ng Jiang pamilya. Ako ay handang ipagpalit ang aking sarili para sa aking ama at kapatid. Upang maging bagong piyesa ni Haring An. Para sa karangalan at kayamanan ng Jiang pamilya. Ako ay handang ipagpalit ang aking sarili para sa aking ama at kapatid. Upang maging bagong piyesa ni Haring An. Magpatuloy ka. Ayaw makipagtulungan ng kagawaran. Sabi ng prinsipe. Kung gayon, tayo na lang ang magdagdag ng apoy para kay Prinsipe An. Para lalong maging mahirap ang kanyang sitwasyon. Upang mas lalo siyang mahirapan. Hindi pa gumagaling ang sugat ng prinsipe. Bigla siyang dumating dito. Anong kailangan mo? Kapatid na emperador, sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Dumating ako ngayon. Sa utos ng ating amang emperador. Ito ang kapatid na emperador. Ang perang inutang para sa pagtatayo ng dam. Ito ay tiyak na ang dote na dinala ni Lady Jiang sa silangang palasyo. CJ, yung hari na yon, tinanong ko lang si Consort Jiang. Consort Jiang, ito ba ang iyong mga dowry? Kaya dati lagi mong ginagampanan ang papel sa akin. Para lang sa anong bagay. Nagtakda ng laban na ito ngayon. Mahal na prinsipe, hindi ko nauunawaan ang iyong sinasabi. Ngunit ito ay talagang pera ng iyong katiwalian. Ikaw.
Nahulog ako sa iyong bitag. Nahuli ka na may kasamang ebidensya. Huwag ka nang magpalusot, kapatid na emperador. Sa utos ng langit, sinasabi ng emperador, si Prinsip Song Chengyin ay arestuhin at ikulong hanggang sa malinaw ang investigasyon sa kaso ng katiwalian sa pagbaha. Sa utos ng langit, sinasabi ng emperador, ipinakulong si Prinsip Song Chengyin upang hintayin ang paglilinaw ng kaso ng katiwalian sa pagbaha. At katiwalian, Prinsesa, ikaw, babaeng ito, ay naglakas loob na siraan ang prinsipe na nagdulot sa kanya ng matinding pagdurusa sa bilangguan. Halika, gumamit kayo ng parusa. Prinsesa, lahat ay ayon sa iyong utos. Jiang Zai, ikaw ang makakapag-alis ng lason sa prinsipe. Maaari. Hindi ko papayagang mabuhay ka. Song Chengyin, hintayin mo ako para sa mga ninakaw kong bagay na mahuhuli. Baka hindi ka makakaligtas. Zhang Er, sobrang nabigo mo ako, amang hari. Anak ko lang ay nais na ipadala ang mga pondo na ito sa kagawaran ng paggawa upang makatulong sa bansa sa pagpapanumbalik ng mga daig. Haring An, dito, mukhang ito ang aking hiwalay na palasyo. Hindi ito tungkol sa kagawaran ng mga gawain. Amang Emperor, anak na lingkod, matagal ko nang ipinagkaloob sa iyo ang lupain. Noong una dahil sa inyong tapat na pagmamahal, kaya't pinanatili kita sa kabisera. Ngunit ngayon, matagal ka nang nananatili sa Beijing. Kailangan nang umalis, pumunta sa iyong lupain. Amang hari, hindi ako pwedeng iwanan ka, anak ko. Amang hari, minamahal ka ng iyong ina, ang Empress. Kaya mula pa noong bata ka, pabor na kita. Ngayon, pinatawad na kita. Magpasalamat ka na lang. Paboran mo ako. Bakit mo pa nga ba itinakda bilang prinsipe ng trono? Sa buong mundo, walang ganitong pabor. Huwag mong asahan na mapalalayas ako. Ano ito? Kapatid na hari, napakamasama mo talaga. Pinayagan na ako ng ama ng hari na pumunta sa aking nasasakupan. Bakit mo pa ako ilalagay sa panganib? Zhang Er, amang hari, Zhang Er. Prinsip, bakit mo ginagawa ito sa iyong nakababatang kapatid? Hindi, aking anak, tayo na. Talagang tuso ang prinsipe ng An. Baka hindi matiis ng kanyang kamahalan. Naitaboy siya sa kanyang nasasakupan. Sa isip ng ama, palaging paborito ang prinsipe ng An. Saan siya magpapaalis ng totoo? Mahal na prinsipe, pakiusap ko sa'yo. Iligtas mo ang aking Panginoon. Prinsesa, kailangan ng tulong ng aking Panginoon. Ano? Panginoon, sinasabing ang dugo ng Biyernes Santo ay makapagpapagaling ng lahat ng sakit. Maaaring magpagaling ng daang sakit. Hindi ko alam kung ang kanyang disipulo ay may ganitong kakaibang bisa. Huwag. Huwag. Tama ba? Subukan mo at malalaman mo. Tama ba? Subukan mo at malalaman mo. Noong araw na iyon sa lambak, ang mga ipinadala ay hindi nakakuha ng iyong buhay. Ngunit ngayon, ako mismo ay narito upang samahan ka sa iyong paglalakbay.
Mahal na prinsipe, bakit ka nandito? Mahal na prinsipe, hindi mo maaaring dalhin ang babaeng ito. Bamboo siya daw. Ibalik mo ng doble ang sakit na natamo ng pangalawang asawa. Ibigay mo ito sa prinsesa. Kung may mangyaring masama kay Jiangzi ngayon, tiyak na ipapabayad kita ng buhay. Mahal na prinsipe, para kay prinsipean, ang inawit nating baluktot na plano, ay maaaring mahuli niya. Si ama, palaging paborito si prinsipean. Kahit na alam niya, na sinadyang ipahamak ako, hindi pa rin siya magpaparusa ng mabigat. Ano ito? Inilaan ko na ang lahat ng aking dote para sa pagtatayo ng dam at ipinahayag sa iba na ito ay isang personal na kabutihan mo. Naway makaalpas ka na sa mga batikos. Matagal na akong hindi natatakot sa mga paninira ng tao. Bakit ka pa nag-aalay ng ganito para sa akin? Nais kong linisin ang iyong pangalan. Lahat ng dumi. Matagal na akong hindi natatakot sa paninirang puri ng tao. Bakit ka kailangang magsakripisyo para sa akin? Gusto kong linisin para sa'yo. Lahat ng dumi. Matagal na akong kilalang masama. Ngunit, siya lamang ang nagtitiwala sa akin. Protektahan mo ako. Kailangan kong linisin ang aking masamang pangalan. Mabuti na lang at nagising ka. Marami pa akong mga gawain na kailangang asikasuhin. Magpahinga ka ng mabuti. Babalik ako mamaya. Katatapos lang niya. Gusto mo akong halikan? Kung alam ko lang. Sana ay nagbukas ako ng mata ng mas huli. Yuzu, kamakailan may mga tao sa tahanan ng mga Hao. Na bumisita ba? Si Lin Xiaonyang at si Jiang Laoye ay bumisita ng isang beses. Ngunit pinalaya silang lahat ng mga alipin. Talagang hindi ko maintindihan. Bakit nila nagpapanggap na pumunta? Sa kaso ni Haring An na nagkakalat ng katiwalian sa pagtatayo ng dam. Nawalan siya ng kapangyarihan. Ang pamilya Jiang. Kaya nawala ang kanilang suporta. Nawala si Lin Qiuyu ng kanyang sandigan. Kaya tiyak na magmamadaling maghanap ng panibagong suporta. Ipadala mo agad ang balita pabalik sa Huanggu. Sabihin mo, lubos kong namimiss si ama at si lola. Nawalan ang sandigan si Lin Qiuyu. Tiyak na magmamadali siyang maghanap ng bagong kakampi. Mabilis mong ipaalam sa bahay ng mga Hao. Sabihin mo, labis akong namimiss kay Itay at kay lola. Ay! Zaire, narinig ko na ang prinsipe. Nagtatayo ng dam at pader. Lahat ng ito ay dahil sa iyong dowry. Siguro ang prinsipe ay labis na nagmamahal sa iyo. Ginoo, matagal ka nang nandito. Walang kahit isang salita na nagtatanong tungkol sa kalagayan ng amo. Sa halip ay nag-aalala kung siya ay paborito o hindi. Talaga bang nag-aalala kayo sa amo? Tumahimik ka. Ikaw, isang alipin. Ano ang karapatan mong magsalita? Ting, tayo ay magkakapatid na nagkakaisa. Kapag ang isa ay nagtagumpay, lahat ay nagtatagumpay. Kapag may nasira, lahat ay nasisira din. Ngayon ay ikinasal ka na sa prinsipe. May problema ba ang Marquis? Kailangan mo ba ng tulong? Isang tao. Dalhin mo ang babaeng ito sa libingan ng mga walang pangalan. Sa buhay na ito, hindi siya makakapasok sa talaan ng angkan ng Jiang. Huwag. Kailangan kong sabihin kay Itay. Si Lin Xiaonyang ang nagdulot ng kapahamakan sa aking ina. 2 buhay ang nawala. Sa wakas, nagkaanak na si Dama. Sa mga taong ito, nahirapan si Yer.
Anak, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Para mapaglingkuran ka. Ipapadala kita sa harap ng prinsipe. Bilang kalihim ng panloob na tanggapan, ayos ba? Talaga namang maunawain ang aking Zaire. Hindi sayang ang pagmamahal ng ama sa'yo. Talaga namang maunawain ang aking Zaire. Hindi sayang ang pagmamahal ng ama sa'yo. Talagang magaling ang pamilya Jiang sa pag-angkop sa sitwasyon dahil gusto nilang maghanap ng ibang tagapangalaga. Sige, bigyan na lang natin sila ng pagkakataon. Hayaan silang putulin ang kanilang sariling daan. Mahal na Ginoo, noong nakaraan, inorganisa natin ang isang babae mula sa bahay aliwan na malapit kay Jiang Huixu. Maaaring maging kapaki-pakinabang sa tamang pagkakataon sa oras ng pangangailangan. Kung ganoon, kaya siya tumulong sa bagong inihalal na si Jiang Shilang na maayos na magtipid ng yaman. Dumating ang Ginoo ngayong araw. Halika. Saan galing ang walang hiya na ito na naglakas loob na makialam ng ganito? An-an, Haring Raja. Bakit ka nandito? Kagawad ng kagawaran ng pananalapi, Jiang Huixu. Pagnanakaw ng pondo ng militar. Sang-ayon sa ebidensya, ako ay sumusunod sa utos ng hari. Dadalhin ka namin sa kulungan. Simulan na. Prinsipe An, inaasahan kong hindi ako nagkasala. Prinsipe An, inaasahan kong hindi ako nagkasala. Inaasahan kong hindi ako nagkasala. Kagalang-galang na Prinsipe An, inaasahan kong hindi ako nagkasala. Zaire A. Lin Xiaoniang, anong ginagawa mo? Kailangan mong maghanap ng paraan para mailigtas ang iyong ama. Hindi rin mahirap ang usapin na ito. Kung ang pamilya ng Jiang ay mapupuno ang kakulangan sa pondo ng militar, may paraan ako para humingi sa prinsipeta. Gawing maliit ang malaking problema at gawing simple ang maliit na problema. Pero ngayon, saan kukuha ang Jiang family ng ganong kalaking pera? Zaire, kung hindi naman, tulungan mo ang iyong ama ng kaunti. Lahat ng pera ko ay ginamit para tulungan ang prinsipe sa paggawa ng dam. Sa ngayon talagang, nasa masikip na sitwasyon ako. Ano ang dapat kong gawin? Mayroon akong isang paraan. Ngunit natatakot akong ayaw mong gawin ito. Sige na nga. Yuzhu, ihatid ang bisita. Huwag. Zaire, makinig ka sa akin. Basta't makakasagip ako sa iyong ama. Handa akong gawin ang lahat. Pakiusap. Kung nais mong punan ang utang ng ama, sa nakaw na sweldo ng sundalo, maari kang mangutang ng pera. Kahit na mataas ang interes. Ngunit, mas mabuti na ito, kaysa sa makita ang ama na mamatay. Utang na pera. Pangungutang. Hindi pa nila alam, Mrs. mula pagkabata, ay lihim na nagsimula ng negosyo. Hanggang ngayon, marami ng tindahan sa iba't ibang lugar. Ipagutos na. Simula ngayon, lahat ng mga tindahan sa aking pangalan, lahat ng mga produkto, ibebenta sa presyo na mas mababa ng 20% kaysa sa tahanan ng mga. Gusto kong ipahamak si Lin Qiu sa kanyang sariling apoy. Ginoo, yung mga naglalagay ng pera sa bangko, hinabol si Lin Qiu. Kaya tayo, pumunta na tayo tingnan ang kasiyahan. Mahal na tao, patawarin mo kami. Mahal na tao, patawarin mo kami. Pagkalipas ng 3 araw, kung hindi pa rin nila maibabalik ang pera, hindi naman talaga kita papatay.
Ganun lang kasimple. Mahal na prinsipe, patawarin niyo ako. Hindi maganda ang pamamahala sa bahay ni Ho. Wala talaga akong kakayahan magbayad ng utang. Pero, ako ay prinsesa ng trono. Ang pangalawang asawa ng concubine. Maaari mo siyang tanungin para sa pera. Hindi basta-basta makakapasok sa silid ng prinsipe. Sa unang araw ng susunod na buwan, magkakaroon ng salu-salo sa palasyo. Siguradong pupunta si concubine Jiang. Maaari kayong maghintay sa gabi at kumilos sa tamang pagkakataon. Hindi maganda. Tayo na. Inay. Hindi marunong ang anak ko. Hindi niya maililigtas ang ama niya. At hindi rin niya maililigtas ang ina niya. Jiang Zai. Nasa palasyo na siya. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Kailangan ng ina ko na mag-isip ng paraan na mapakasal ka kay Haring An. Ito ang magiging sandal ng mag-ina namin. Paano ako makakapag-asawa? Sa susunod na buwan, hihilingin ko sa matandang ginang na dalhin ka sa palasyo. Maghintay ka at panoorin ang magandang palabas. Bakit mo ako pinipigilan? Alipin. Nagdulot sa aking ina ng takot dahil sa mga nanghihiram ng pera. Ngayon, ako na ang bahala. Turuan ka ng mabuti. Jiang Zai. Jiang Zai, paano ka makakagawa niyan sa akin? Ngayon, ako ay isang side consort ng prinsipe. Kapag nakita mo ako, dapat kang magbigay galang. Naintindihan mo? Kapag naging asawa ako ni Haring An, ang insultong ito ngayong araw, ay babawiin ko ng doble. Ginoo, inutusan niyo. Nakaayos na ang lahat. Naghihintay na lang sa pagsisimula ng salu-salo. Ginoo, inutusan niyo. Nakaayos na ang lahat. Naghihintay na lang sa pagsisimula ng salu-salo. Amang emperador, hindi ko kayang uminom ng marami. Ako'y mauuna na. Sige na, sige na. Huwag kang magkasakit ah. Uminom ka. Uminom ka. Uminom ka. Prinsesa, sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Jiang Zai. Jiang Zai. Jiang Zai. Talagang mali ang akala ko sa'yo. Ginamit mo ako para mapatalsik si Haring Amon. At nagamit mo pa ako para maparusahan ng prinsipe. Salamat sa pakikipagtulungan ng kanyang reyna upang makamit ng inyong mataas na kaharian ang ninanais. Babae. Ikaw, babaeng walang muwang. Ginoo, bilang iyong alalay, sasamahan kita upang magbihis ng malinis na damit. Ano ang ginagawa ninyo? Babae. Ikaw na babaeng walang muwang. Ginoo, susunod po, ako'y makikisama sa inyo upang magbihis ng malinis na damit. Ano ang ginagawa ninyo? Patawad, prinsesa. Ang lingkod ay may damdamin para sa prinsipean. Sa isang sandali, hindi ko napigilan ang aking nararamdaman. Ginoong Jiang ay naglakas loob na pag-usapan ang mga kalaswaan sa palasyo, na parang napakabagong ideya. Sobrang hindi makatarungan. Babae, na naglakas loob na maglagay ng lason sa akin. Ginoong Jiang ay talagang walang hiya. Tanggalin mo ang mga damit.
At itapon mo ako sa labas ng palasyo. Para makita ng lahat. Ang iyong malanding anyo. Huwag akong akusahan. Inakusahan ako ng prinsesa. Sandali lang. Jiangzai. Tita, tulungan mo ako, mabilis. Si Jiang Mian ay ikalawang anak na babae ng huwarang pamilya. Noon, ang mga ninuno namin ay nagbigay ng malaking ambag sa imperyo. Nag-ambag sila ng malaking tagumpay. Ngayon, ganito ang trato sa anak na babae ng Jiang pamilya. Siguro hindi ito tama. Kahit na anak ng huwarang pamilya, ano pa rin. Ngayon lang, kailangang makita ko ito. Sino ang daring na salungatin ako? Nandito lang ang prinsipe. Kung sakaling siya ay biglang sumigaw ng malakas. Para tawagin ang prinsipe. Alam mong gusto mong ipapatay si Prince Awan para kay Anwang. Nais mong ipatigil ang ikalawang anak babae ng Marquis. Tumahimik ka. Prinsesa. Wala akong intensyon na ipaalam ito. Sa harap ng prinsipe. Ngunit ang dangal ng babae ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Ako'y humihiling sa prinsesa na itaboy si Mayan palabas ng palasyo. Kung may susunod pang pagkakataon, hindi ko kailanman pagpapalubagin. Isara mo na. Huwag mong ipahiya ang poop ng mga. Jiang Mian, huwag kang mag-isip na sa ganitong paraan. Magiging nagpapasalamat ako sa iyo. Ang taong ito, siguro siya ang pangalawang asawa ng prinsipe. Hindi ako yon. Itong tao, siguro siya ang pangalawang asawa ng prinsipe. Hindi ako yon. Sinasabi ko na nga na hindi ako yon. At saka sa kasalukuyan, ang pamilya Jiang ay matagal nang nalugmok. Saan pa tayo magkakaroon ng sobra? Huwag kayong makulit. Umayos kayo. Walang sobra. Kung ganoon, gamitin mo ang katawan mo bilang bayad. Ayaw ko. Bitawan niyo ako. Puy, bilisan mo ang pag-akyat. Kung hindi, papaluin kita. Mahal na Ginoo, sa wakas, nakuha ko na ang katarungan. Para sa batang ako. Mula ngayon, ako ang magbabantay sa iyo. Hindi na kita papayagang bulin. Your Highness, sa wakas, napalaya ko na ang sarili kong kabataan. Sa sarili kong paraan. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Huwag na sanang hayaang may mang-api pa sa iyo. Naway pagpalain tayo ng badha. Pagpalain mo si Nian. Makakasal siya kay Prinsipean. At hindi na makakabuti kay Jiangzi na babae. Hindi siya magkakaroon ng magandang kapalaran. Ginoo, dumating na ang prinsipe. May dala siyang bangkay. Tiyak na si Jiangzi ito. Tiyak na si Jiangzai. Siyang tiyak na pinatay ng mga. Nagbigay ng mga pondo. Bilisan mo. Dalhin mo ako para makita ang gulo. Miss Zai. Ang iyong buhay. Bakit ganito kahirap? Bata ka pa at wala ng ina. Nahirapan akong lumaki. At ikinasal sa tahanan. Tapos ay nagkaroon ng ganitong trahedya. Nandito ako. Gabi-gabi. Bakit buhay ka pa? Siyempre, buhay pa ako. Sino ito? Mayan. 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 Aking Yen. Aking Yen. Gusto kita.
Maging matapang. Inanakan ni Jiang Mian si Wang An. Nais na makialam kay Wang An. Matapos mabuking ang mga pangyayari, itinapon sa kalye. Nakatutok ang mga taong may utang. Nang alipusta hanggang sa 3. Kaya, sino ba talaga ang nagdala sa mga salarin? Sa Beijing. Impossible. Mayan-er. 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 Matulog na. Hindi possible. Matulog na. Bakit ganito ang nangyayari? Ginoo. Ikalawang ginoo ng Jiang. Nang makasalubong ang masasamang loob sa kalye. Inabusuhan hanggang sa mapatay. Yung pangit na si Jiang Mian ay may kasalanan na talaga. Dahil ang batang babae ng Jiang family ay naniniwala na si Jiang Zai ang siyang dahilan kung bakit nasaktan ang anak niya. Kaya susundin na lang natin ang daloy para mapalayo siya sa galit kay Jiang Zai at kay Song Chenyin. Dagdagan pa ng kaunti. Mula sa utos ng prinsipe, si Jiang Mian, anak ng Jiang, ay hindi pinalad na nakatagpo ng masasamang tao na nang insulto sa kanya, na nagdulot ng kahihiyan sa pamilya. Hindi karapat-dapat na makasama ang prinsipe at kanyang mga kapatid na babae. Simula ngayon, itatakwil siya sa talaan ng angkan ng Jiang at hindi na siya ililibing sa ancestral na hukay ng Jiang bilang parusa. Sumusunod sa utos ng prinsesa. Mian. Emma, ngayon mismo ay papayagan ko si Jiang Zai na pumunta at humingi ng paumanhin sa'yo. Sumusunod sa utos ng prinsesa. Ginoo ng prinsip, ano ang dahilan ng iyong pagdalaw ngayon? Itong tao, ngayon ay may balak. Nasaktan ang nakababatang asawa ng prinsipe. Pagkatapos mabigo sa plano, ay kusang loob na umamin. Nagsasabing, si Lin Xiaonyang ang nag-utos sa kanya na kumuha ng tao para pumatay, tama ba? Siya nga. Siya ang nag-utos sa akin. Nagsisinungaling ka. Mahal na prinsipe, inang, ako'y inusig ng hindi totoo. Mahal na prinsipe, ako po ay isang magsasaka mula sa Lin Xiaonyang. Kung susuriin niyo, malalaman niyo. Zhu Ying, pakiusapan mong suriin. Sandali lang. Mahal na prinsipe, ako po ay isang magsasaka mula sa nayon ni Lin Xiaonyang. Mabilis niyo pong malalaman. Bamboo siya daw. Pumunta ka at alamin. Sandali lang. Son Ergo, alam mo ba ang mangyayari sa'yo kung ako'y iyong siraan? Kamakailan lang, pumunta ako sa nayon para mag-inspeksyon. Ang mga magulang mo ay labis na nagpapasalamat sa akin. Ito ang ibinigay sa akin ng iyong anak. Ang bata ay medyo cute. Haring Sugo, nagkakamali ang mamamayan. Ang dahilan kung bakit gumagawa ang mamamayan ng pag-atake sa side consort ng prinsipe. Lahat ito ay dahil sa dati nilang naranasan. Pagtrato ni Lin Xiaonyang, kaya naisip nilang saktan ang side consort ng prinsipe. Ipaparatang siya. Hindi tayo nagkita kailanman. Kung hindi dahil sa utos ng iba. Paano mo nalaman? Ako ang ikalawang prinsesa. Alipin lang ako. Nagulat po ang prinsipe. Kanyang lingkod, iutosan ng ilang alak. Para kay prinsipe, upang maalis ang takot. Hindi na kailangan. Ang aking minamahal na asawang babae. Nais makilala ang lola. Tayo na. Ang iyong ama. Palaging paborito si Lin Qiuyu. Ngayon, walang ebidensya. Natatakot ako. Baka hanapin pa niya ang pagkakataon para gumanti sa'yo. Lola. Nandito ako para protektahan si Zaire. Huwag kang mag-alala. Lola.
Huwag kang mag-alala. Mabuti naman ang kalagayan ko ngayon. Lola. Kamusta? Pumasok na ang lason sa katawan. Mukhang wala ng pag-asa. Ang katawan ng ating ninuno ay palaging matatag. Bakit nang bumalik ka, Jiangzai? Nanghina ang ating ninuno. Hindi ba't ikaw ang naglagay ng lason sa pagkain ng ating ninuno? Huwag kang mag-akusa ng walang batayan. Mayroon bang akusasyon na walang batayan? Siya sa atin mo. May droga ka ba sa katawan mo? Malalaman mo. Siya ang aking mahal na reyna. Hindi niyo pwedeng basta-basta mag-imbestiga. Prinsip, para maibalik ang dangal ng lola ko, hayaan niyo siyang mag-imbestiga. Gusto ko ring malaman ang tungkol dito. Lumabas ang katotohanan. Walang sinuman ang pinapayagang saktan ang lola. Ito ay mga insekto. Mga insekto. Paano ako magkakaroon ng mga insekto? Tiyak na may nagtatangkang magpanggap at mag-akusa. Tumingin ka. Kamay ng ninuno. May gumagalaw sa pulso. Ito ay uod. Uod. Bakit ako nagkaroon ng uod? Tiyak na may nagtatangkang manira sa akin. Tingnan mo. Kamay ng ninuno. Ano ang gumagalaw sa pulso? Ayos lang, Jiangzai. Gumagamit ka ng lason. Nais mong saktan ang tatlong ninuno. Mahal na mahal ako ng lola ko. Bakit ko siya sasaktan? Noong panahon na namatay ang iyong ina. Ninuno, walang nagbigay ng katarungan para sa iyong ina. Kaya gusto mong patayin siya. Ayon sa mga batas ng kasalukuyang dinastya, ang sinumang gumagamit ng lason ay dapat putulin ang ulo. Tawagin ang mga tao. Ihampas si Jiangzi palabas. Hampasin ng 3 beses. Si Jiangzi ay paborito ng aking palasyo. Tingnan natin kung sino ang may lakas na humawak sa kanya. Si Jiangzai ay tao ng pamilyang Jiang. Ang katawan at balat ay mula sa mga magulang. Bilang isang nakatatanda, may karapatan akong pangasiwaan si Jiangzai. Mahal na prinsipe, kung pipigilan niyo ako, iulat ko ito sa emperador para ipaglaban ang aming Jiang pamilya. Tao. Tingnan kung sino ang may lakas ng loob. Ako ang may lakas ng loob. Prinsip An. Kagabi natanggap ng prinsipe. Liham ng prinsip ng Pyeongchang. Nabanggit sa liham na si An Ye Jiang ay pinatay ng masasamang tao. Maaaring may masamang balak ang aking kapatid na emperador. Kaya, ako bilang kapatid ng emperador, ang humahawak sa kasong ito. Ito ay usaping pampamilya ng aking palasyo. Anong karapatan mo na makipag-usap sa hukuman? Kapag nakita mo ang tanda na ito, para mo nang nakita ang aking ama. Dahil dito, maari kong ipalit ang aking ama. Maaari kong asikasuhin ang lahat ng bagay. Kung magtatangkang humadlang ang aking nakatatandang kapatid. Ito ay isang pagsuway sa aking ama. Pumarito. Dalhin ang prinsipe at ang kanyang mapapangasawa. Ginoo, kung pipilitin mong protektahan ako, makakagalit ito sa hari, at posibleng mapatalsik sa trono ang prinsipe. Paano ko makikita kang na dinadala ng ganito? Sasama ako sa inyo. Basta't aminin mo na inutusan ka ni Song Chengyin na gumamit ng mahika para hindi ka mapalo. Bakit ko aminin ang hindi totoong paratang na ito? Ayaw nang inumin ng alak, mapipilitang uminom ng masamang alak. Gumawa ka na. Mahal na prinsipe,
Ito ang lason na tinamaan ng Yenye. Jayang, ito ang lason. Gawin mo ang sinabi ko. Nakahanda na ang inumin. Dahil gusto nila ang aking buhay. Kaya tayo ay ibigay sa kanila ang kanilang nais. Hayaan silang mahulog sa bitad. Dalhin ang tao dito. Mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Ginoo. Mabilis mangyaring bumangon. Nabawasan na ang utang sa pondo ng hukbo ng bahay ng Ginoo. Nakapagbayad na. Ginoo. Sa mga nakaraang araw, ikaw ay naghirap. Salamat, mahal na Ginoo. Salamat, mahal na Ginoo. Salamat, mahal na Ginoo. Salamat, mahal na Ginoo. Shulang. Year. Nasaktan ka ba sa bilangguan? Shulang. Year. May mga sugat ba sa bilangguan? Ayos lang ako. Walang anuman. Mabuti kung ganon. Sino ang naglagay nito sa'yo? Nanghihimasok na insekto na ito. Noong una, ako ay nahuli ng mga tao ni Prinsipe Ann. Nalaman niya na ako ay lumipat kay Prinsipe. Nagsimula siyang magalit at magpanggap. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang ipahamak ako. Prinsipe Ann. Ayos ka, Prinsipe Ann. Bakit kailangan talagang makita ang prinsesa? Kung hindi mo hahanapin ang prinsesa, mukhang delikado ang buhay mo. Umalis ka na. Prinsip, tingnan mo. Nakuha na ang isda. Prinsip, tingnan mo. Nakuha na ang isda. Prinsesa, pakiusap, tulungan mo ang aking asawa. Hindi ko alam kung sino ang naglagay sa kanya ng parehong lason na ginamit sa matandang ginang. Ang lason ng aking asawa ay ibinigay mo, prinsesa. Dapat mayroon kang antidote. Ako ay talagang alam ang paraan para maalis ang lason. Kung ganoon, maraming salamat sa prinsesa. Tulungan mo ang aking asawa na maalis ang lason na ito. Para maalis ang lason, kailangan ng aking dugo para sa gamot. Ang paraang ito ay makakapinsala sa aking anyo. Ang mababang katayuan ng Jiang Huaixu. Paano ito karapat-dapat sa sakripisyong ito ng aking palasyo? Liunyang, ipaalis ang bisita. Prinsesa ng prinsipe, kung hindi mo ako bibigyan ng lunas, sasabihin ko sa'yo, ang tungkol sa aking lason, kay prinsipe. Akala mo, makakalabas ka pa. Tao. Anong ginagawa mo? Mahal na prinsipe, mahal na prinsipe, mahal na prinsipe. Ang insekto ng asawa ng ministro, binibigay ito ng prinsesa. Tumahimik ka. Your Highness, ito. Akala nila ako ang nagsinungaling. Ipag-utos mong papatayin siya ng 3 beses. Bamboo siya daw. Hanapin mo siya. Nakita na ni Haring.
Concubine Jiang. Kung ang kamay mo ayaw pa ring gamitin para pumirma at pumirma, ako na ang magpapawalang saysay nito para sa'yo. Concubine Jiang. Kung hindi mo pa rin gustong gamitin ang kamay mo para pumirma at magpirma, ay gagawin kong wala ito. Ako na ang magpapawalang saysay nito para sa'yo. Zai. Song Chenyin. Hahaya ka bang buluhin ang aking kaso? Kakatapos ko lang suriin. Ang prinsesa ay gumamit ng mga insekto upang buluhin ang silid ng prinsipe. Nasaktan si Yanye. Jiang, nariyan ang mga saksi at ebidensya. Zuying, dalhin mo ang tao dito. Kapatid na emperador. Ano ang ibig sabihin nito? Kapatid na prinsipe. No queras. Destruir el caso de Bruguera. Major Ven ni mismo e investigar. La princesa consorte. Mera est insecto hechizado. Y quines ha perjudicado. Menyusi es el hermano menor del emperador. Quine envy sugente cerca di mi palacio. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting huwag magkaroon ng mga pribadong ideya. Asi, magtiis ka na lang. Mahal na prinsipe. Hindi. Sanga ng kawayan, manatili ka, para sa akin, na maayos na subaybayan ang prinsesa. Dapat mong itala ang mga detalye ng makatarungang batas ni Prinsipe Anne sa umaga bukas. Tiyak na ipaglalaban ko ang kapatid na emperador. Maganda ka sa harap ng Ama sa langit. Kasalanan ni Lin. Lahat dahil kay Marquis Pinchang. Sa araw-araw ay pabor sa kanyang kayabangan. Ako ngayon ay Marquis Pinchang. Nagbabalik ng kaayusan. Hinampas ko si Lin hanggang sa mamatay. Sa tamang hangin ng tahanan. Jiang Zai, si Yer ay iyong inang pangalawa. Hindi ka ba talaga marunong rumespeto? Ama. Inalagaan ka ng lola ko mula pagkabata. Nasaktan siya ng ganitong masamang babae. Talaga bang ganito? Hindi ka ba talaga nag-aalala? Namatay na ang lola mo. Yung mga nabubuhay, dapat ay mabuting mamuhay na lang. Sa huli, ito pa rin ang sariling pamilya mo. Huwag ka nang magpakalalim pa dito. Mag-ingat ka sa mga salita mo. Ako, ang ina ko at ang aking mga kasama. Di pa isinisilang na kapatid. Paano sila naging tatlo? Hindi mo ba alam? Si Lin Qiuyu ang nagdala sa kanila. Lahat ng aking mga kamag-anak. Ngunit pinaparatangan mo akong di marunong gumalang. Ama. Pinalaki ka ng lola mula pagkabata. Pinalaki. Iniwan mo siya mag-isa. Sa kanlurang bakuran. Naisip mo ba kahit isang araw na maging mapaggalang sa kanya? Suwail na anak. Sulat ng Jinger. Nais ko sanang ipaalala sa'yo. Siya ang ama ni Az. Kaya't palaging napakamahabagin sa'yo. Kung hindi mo papatayin si Lin ngayon, ay magiging kasalanan mo rin. Alane. Larane, huwag. Pakiusap. Pakawalan mo ang aking anak. Huwag kang mag-alala, Ginang. Ako, tiyak na isasama ko kayong mag-ina sa paglalakbay. Tawagin ang tao. Ihampas ang babaeng ito sa lugar ng mga patay. Sa buhay na ito, huwag mong pumasok sa aming angkan ng Jiang. Huwag. Huwag. Huwag.
Kasaysayan ng Jianghuai. Pinaparamdam ko sa iyo na hindi ka masiyahan. Nakasama ang tatlong pangunahing babae. At ang kanyang sanggol sa sinapupunan. Nabali ang ulo sa mantika. Nakasakit sa tatlong matandang babae. Sulang, alam ko ang mali ko. Huwag na kayong manakit. Sobrang sakit na. Jianghuai Xu, ikaw na mukhang matuwid pero fake na mabuting tao. Kung hindi dahil sa'yo, napilit akong gawing pangalawang asawa. Maari sana akong magpakasal sa iba. Bilang pangunahing asawa. Hayaan mong itanong ko sa'yo. Sa mga taong ito nakasama kita. Ano ang naramdaman mo para sa akin? Mayroon ka bang kahit kaunting tunay na damdamin? Serye lang. Patawarin mo si Yer. Si Yer ay magiging tapat sa'yo. Ano man ang kailangan mo, ibibigay ni Yer sa'yo. Nagtatangkang lokohin mo ako. Totoong nagmamalasakit sa iyo ang ginang. Mahal ka at iginagalang ka. Ngunit ikaw ay nagdulot ng kapahamakan sa kanya. Ang iyong tunay na anak. Ikaw, mapanlinlang na babae. Sasaluhin kita. Ikaw, mapanlinlang na babae. Sasaluhin kita. Pakiusap. Pakawalan mo ang aking anak. Inay. Lola. Sa wakas, nakuha ko na ang hustisya para sa inyo. Ginoo. Naghiganti ako para sa aking mga mahal sa buhay. Pero natalo rin ako, wala na akong natira. Zai. Hindi mangyayari yan. Nandito pa ako, may kasama ka. Ang pamilya Jiang ay mayaman sa mga henerasyon. Ngunit ngayon ay naguguluhan at nagdaranas ng pagkawasak. Dahil sa prinsipe. Ang prinsipe ang nagdulot sa akin ng kapahamakan. Ang prinsipe ang nagdulot sa akin ng kapahamakan. Tama. Siyang nagdulot sa iyo ng kapahamakan. Mula nang bumagsak ang pangkalahatan ng Pyeongchang. Ang mga dating tauhan ng Jiang ay nagkalat sa mga tao. Naging palaboy sa kalye. Kaya't umakyat sa bundok at naging mga bandido. Sigurado akong ang mga taong iyon ay handang ipagkaltrade ang pangkalahatan ng Pyeongchang ng isang magandang mukha. Para sa inyo, kinuha ang buhay ng prinsipe. Maraming salamat, Prinsipean. Sa iyong gabay, ako'y nakakita ng liwanag.
sa utos ng emperador. Noong nakaraan, ang mga ligaw na sundalo ay naging mga tulisan. Matagal na silang nagkasala. Pumatay ng mga pinuno ng korte. Mahigit 10. Ako'y labis na nagdadalamhati. Ngayon, inutusan ko ang prinsipe upang personally na maglakbay at labanan. Upang mapuksa ang mga bandido. Kinausap ko na ito. Ang anak ko ay tumanggap ng utos. Your Highness. Your Highness. Muling ginamit mong dugo bilang gamot. Basta't mailigtas ka lang. Handa ako. Walang lunas ang lason na ito. Sa hinaharap, huwag ka nang gumawa ng mga kalokohan. Matapang. Masakit ka pa ba? Huwag mong isipin na makakabuti ito sa akin. Kung sakaling muling saktan mo ang iyong sarili, hindi ako magpapatawad ng basta-basta. Your Highness. Ito ay isang sugo mula sa hari. Nang suot na panangga. Bukas ay magsusuot ako nito. At lalaban. Your Highness. Noon ay may isang panig na reyna na gumagamit ng dugo bilang gamot. Maaari pang mapigilan ang lason sa iyong katawan. Ngunit kamakailan, madalas na ang pag-atake ng lason sa iyo. Wala nang silbi ang dugo ng pangalawang asawa. Bamboo siya daw. Mahal na prinsipe, kung hindi ka pa makikipagtalik sa pangalawang asawa. Natatakot lang ako na mapanganib ang buhay ko. Kung makasama ko siya sa kama. Ang lason sa katawan ko ay maaaring pumasok sa kanyang katawan. Ako ay tunay na nagmamahal kay Azi. Ayaw kong masaktan siya kahit kaunti. Huwag na nating pag-usapan ito. Ako ay tunay na nagmamahal kay Azi. Ayaw kong siya ay masaktan kahit kaunti. Huwag na itong pag-usapan. Mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Narito ang ilang gamot para sa pinsala. Lahat ay ginawa ko mismo. Naway makabalik ka ng ligtas. Hingkod, anong nangyari sa'yo? Tatlong buhay. Gusto mong maghiwalay tayo? Kahit napupunta tayo para labanan ang mga bandido. Pero yung mga bandido ay mga taong nakipaglaban na sa digmaan. Sa larangan ng digmaan, kung sakaling may mangyari sa akin ngayon, dalhin mo ang liham ng paghihiwalay na ito at umalis ka sa silangang palasyo.
Mahal na Ginoo, noong tinanggap mo ako sa silangang palasyo, hindi mo ako pinakasalan sa altar. May utang ka sa akin. Isang gabi ng kasal. Azi, hindi ko kaya. Ginoo, magpapagpuno ako ng alak para sa'yo. Ginoo, ito ang nag-iisa kong hiling. Your Highness, nabawi ko na ang aking paghihiganti. Wala nang ibang iniisip kundi ikaw. Ang gamot na ito ay makakatulong sa akin sa silid tulugan. Ilipat mo ang lason sa iyong katawan. Papunta sa akin. Ginoo, ang iyong buhok. Ginoo, anong nangyari sa iyo? Kahapon, pinaniwalaan ko ang prinsipe na uminom ng gamot sa pag-akit. Nakaligtas siya sa lason. Bakit naging puti ang iyong buhok? Matapos ang pagtatalik, ang lason ay napunta sa aking katawan. Ginoo, bakit ka ganyan kabod? Kung walang paraan para maalis ang lason, hindi ba't magkakaroon tayo ng panganib sa buhay? Para sa kanya, karapat-dapat. Your Highness, alipin, nasunod na namin ang iyong utos. Ipinadala namin ang mapa ng bundok na ito sa mga tao sa ibaba ng bundok. Ipapadala nila ang tropa sa dalawang direksyon. Sumugod sa bundok. Mahal na Ginoo, aking lingkod, aking sinunod ang inyong utos, at naipasa na ang mapa ng bundok sa mga tao sa ibaba, upang sila'y maghiwa-hiwalay, at sumugod sa bundok. Mag-ingat ka, Haring Ibon. Haring Ibon. Ngayon ang Pasko ng Mid-Autumn, salu-salo sa bahay. Walang paghihiwalay ng hari at mandirigma. Halika, sama-sama tayong uminom. Hindi maganda ang nangyari sa kanya. Sa panahon ng paglilinis sa mga rebeldeng bandido, nauntog ang prinsipe na anak ng Haring Ibon. Tinamaan ng maraming pana sa katawan. Baka mamatay o mabuhay pa. Anong sinasabi mo? Airneer, anong balak mong gawin? Ama, nasa upuan ka pa rin dito. Matagal ka nang nakaupo. Dapat nang palitan ang upuan dito. Ang tanga. Sa kabila ng lahat ng pagmamahal ko sa'yo, kung mahal ka ng ama kong hari, bakit? Hindi mo siya ginawang prinsipe. Halika, dalhin mo siya sa akin. Kung talagang mahal ng ama ang kanyang anak, bakit? Hindi niya ako gawing prinsipe. Haliin. Kunin niyo siya sa akin. Ama. Huliin sila. Bastos, amang emperor, ang mga tao sa palasyo, ay pinalitan ng anak, ng sarili. Mas mabuti pa, na huwag nang makipaglaban na parang naligaw na hayop. Mas mabuting sumulat na lang, tungkol sa trono, ang utos ng pagpasa ng trono sa aking anak. Ginoo. Kung hindi mo isusulat ang utos na ito, baka mahirap ang iyong buhay. Gago kang tao.
Sino? Sino ang nasa labas? Pagsasagawa ng kudeta. Prinsipe An, ang laki ng iyong tapang. Song Chenyin. Sa labas ng palasyo ngayon, puno ng mga tao ko. Song Chengzhang, ikaw ay napapalibutan na. Huwag kang sumuko ng ganun-ganun. Song Chenyin. Hindi ka ba tatlo na? Kung hindi ako nagpapanggap na tatlo, paano ko mahihikayat ang iyong masamang balak? Kung ikaw ay mahuhuli ngayon, ako at ang ama kong emperador, maaari pa kitang patawarin. Yung posisyon na yon ay para lamang sa akin. Kung hindi dahil sa aking pagkukunwari, paano ko mahihikayat ang iyong masamang balak? Kung ikaw ay mahuhuli ngayon, ako at ang ama kong hari, maaari pa kitang patawarin. Yung posisyon na yon, para lang sa akin yon. Song Chenyin, akala mo ba ang lason sa'yo? Sino ang naglagay? Kumpara sa prinsipe, mas natatakot siya sa kapangyarihan ng prinsipe. Amang. Anak na Suwail. Sa buong mundo, dapat ay sa akin ang lahat. Ginoo. Ginoo. Hari. Si Song Chenyin ay tinamaan ng matinding lason. Walang gamot para sa sakit. Wala nang susunod sa iyong kaharian. Ang lason sa katawan ng prinsipe, matagal ko nang naalis. Kailan mo ako alisan ng lason? Sa gabi bago ka umalis sa digmaan. Tayo ang natalo. Song Chengzhang, buhay na hindi ka natagpuan. Sa pagkakataong ito, ako'y darating upang magsakripisyo para sa iyo. Izay. Izay. Ibalita sa punong manggagamot. Sa gabi bago umalis ang duke, ipinagkatiwala sa iyo ng aking Panginoon. Ininom mo ang pampasigla. Nakisama ka sa akin. Azi, bakit ang tanga-tanga mo? Nangako ka. Mula ngayon, sasamahan mo ako. Mahal mo ako ng maayos. Hindi ka pwedeng magsinungaling. Mahal na Ginoo, bago ka umalis sa digmaan, nagawa mo na ang ating gabi ng kasal. Ngunit may utang ka pa sa akin na malaking kasal. Azi, ang utang ko sa iyo ay aking babayaran. Azi. Azi. Mahal na Ginoo, ang laso ng prinsesa ay pumasok na sa baga. Wala na kaming magagawa. Mahal na Ginoo. Kumusta? Nahanap mo na ba ang Biling Teng? Ngunit, nahanap ng aking tauhan, ang banal na manggagamot, na si Sai Huatuo. Inutusan niya ang aking tauhan na dalhin ang reseta ng lason. Agad ipagawa ang gamot sa pinuno ng mga manggagamot. Ito, mabilis na. Paraan ng paglilinis ng laso. Kailangan pang personal na pumunta ang hari. Ipinagkatiwala niya sa mga alipin niya na dalhin ang reseta ng antidote. Agad ipainom sa doktor ang gamot. Ito, mabilis na. Paraan ng pag-aalis ng toxin. Kailangan pang personal na pumunta ang hari. Ito ang paraan ng pag-aalis ng toxin. Hurry up, lumabas na. Umalis ka na.
Ako ito. Anong ginagawa? Ano ba? Bakit? Maglinis ng lason.